Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla. At ngayong araw nga pala ay samahan nyo naman kami na pumunta sa aming ipinapaayos na bangka. Lilimasan nga ito ni Buyok dahil umulan nga kagabi pati kaninang umaga kaya nagkaroon nga ng tubig ang loob nito. Tinanggal na nga rin pala ang palangoy nito pati nga ang bubong kaya ayan at nagmukhang lalong maliit. Pipinturahan na nga rin pala ni Buyok itong balangkas ng bubong para nga mas magandang tingnan. Pero sabi nga niya sa akin mga mari, aantayin pa nga daw niya na sumikat nga ang araw para mas madali nga itong matuyo. Maya-maya pa ay kumain na nga rin kami ni Megan dito sa bagong bukas na kainan. Dito lang din naman yan sa aming nayon. Umorder nga lang kami ni Megan dyan ng siomay rice at grabe, sulit na sulit nga yung binayad namin na 50 pesos dahil 4 na malalaking siomay na nga yan. Pagkatapos naman namin kumain mga mari, bumalik na nga rin kami dito sa pinapaayos namin bangka at nailagay na nga rin pala nila yung balangkas ng bubong. Order nga ulit ako ng siomay rice dito kay Kuya Danny para naman sa merienda nitong dalawang manggagawa na kasamahan nga ni Buyok. Merienda daw muna kayo. Kaya listo. Halos araw-araw nga nandito si Buyok sa kanyang bangka mga mare dahil gustong-gusto na nga niyang matapos ito at gagamitin nga daw niya sa kapistahan ng talim. Kakaiba nga yung bubong na pinagawa ni Buyok mga mare dahil tinan niyo naman at parang bubong sa China ni. Maya-maya pa ay dumating na nga ang tatay at pinataob nga niya itong nabiling bangka kila Buyok at ayan nga at nagbayanihan na nga silang tatlo dyan. Itong ang bangkang ito ang kauna-unahan naming napundar ni Buyok nung bago pa nga lang kami. Maliit nga lang ito mga mare at malaki nga lang at mahabang tingnan dahil naka 0.5 nga to. Nang matapos nga sila Buyok sa paggagawa nitong bangka mga mare, inaya ko na nga rin siya sa talim dahil may kukunin nga kaming mga pabili at mga parcel. Marami nga akong nababasa sa comment section mga mare at nagtatanong nga sila kung nakakarating daw ba dito sa amin ang mga parcel. Ang sagot ko po dyan ay opo, yes po, nakakarating po dito sa amin sa isla ang mga parcel at hindi po lumalango yung mga delivery boy. Dinideliver po nila ito sa mga bangka mga mare at yung mga magbabangka naman or yung mga pinboy ang bahalang magbigay sa mga tao. Syempre may additional charge pa nga yan kapag ka isinakay ng bangka pero okay lang naman yun mga mare, at least nakarating nga sa amin ng safe ang aming mga parcel. Pero sa kagaya ko nga makakalimutin mga mare ay palagi ko nga nakakalimutan na meron pala akong parcel sa bangka na paparating. Kaya ayan, at for the samsam nga ng mga parcel ang person sa kabilang na yun, Diyos ko da. Buti na lang talaga mga mare at meron na nga kaming motor ni Buyok kaya hindi ko na nga kailangan pang mag-utos sa iba. Sabi nga sa akin ni Buyok mga mare, kaya daw pala kami bumili ng motor ay para pangkuha ng parcel. Bumili na nga rin pala ako ng ice cream sa kabilang nayon mga mare at ayan nga at nilantakan na nga namin ni Buyok bago pa matunaw. Pagkarating ko naman sa bahay mga mare, in-unbox ko na nga rin ito mga parcel ko at para nga yan lahat sa motor. Kinagabihan naman ay umattend naman ako ng 18th birthday ng aking inaanak. Napakaganda nga niya ngayong gabi at talaga namang bonggang-bongga ang kanyang birthday. Paano ko nasabing bongga mga mare? Dahil syempre hindi lahat ng nag-18th birthday ay nagkakaroon ng party na ganito. Ashley Pinaluyo is driven by her brother, Mr. Alton Apolinario Pinaluyo. Let's give her a resounding claps! Miss Ayana Ashley Pinaluyo is wearing a minimalist elegant pink gown. Grabe nga mga mare, isa nga iyan sa mga pinangarap ko nung bata pa nga ako pero hindi nga natupad kaya naman sa mga anak ko na nga lang tutuparin. Anyways, matagal pa naman yun mga mare kaya wag muna nating isipin at malay nyo naman pagka 18th birthday na ni ate kasi ay mayaman na ako Dito sa amin kapag kami nag-birthday sa court ay dire-diretso party na nga hanggang gabi. Hindi nga uso dito yung nagkakahiyaan pang sumayaw sa gitna mga mare at kapag nga sinabing alas 6 ang party ay alas 5 pa nga lang ay nandito na nga sa court.